Unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 25. Ang segment title po nito, Maging mga alipin ng Diyos. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hentil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. On this topic, mga kapatid, na pinamagatan ko po na submission to authority, ibinabahagi po ni Apostol Pablo sa atin pong passage ang mga excelenteng mga motibo o rason o dahilan patungkol sa pagpapasakop sa may kapangyarihan at magre-resulta sa isang dedicated, devoted, obedient Christian living. So, my interrogative last Sunday is the same. What are the three wonderful motives for submission to authority that leads to a devoted Christian life? Ang una po na ating nabulay last Sunday is for the sake of the lost, for the advantage of the lost, sa kapakanan ng mga unbelieving, ng mga lost, ng mga wala pang pananampalataya sa Panginoon. Dahil if I may read sa English naman, sabi po dyan, Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires, which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that... Okay, hanggang doon lang. Hanggang verse 12. Diyan po, mga kapatid, ay sinabi ni Apostol Pablo kung anong kalalagayan ng mga anak ng Diyos. Sila, sinabi niya sa verse 11 na beloved child, beloved people of God. Sabi niya, dear friends. So, maganda na maalala natin din, mga kapatid, aside from sa mga readers ni Apostle Peter, na kagaya natin sila, mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at kaibigan ng Diyos, minamahal ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos, it's because of the Lord Jesus Christ.
Inibig niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Walang dahilan para ibigin tayo ng Diyos because in the past life na meron tayo, nung hindi pa tayo nanampalataya sa Panginoon, hindi pa niya tayo tinatawag in the faith, tayo po ay separated from God, sinner, tayo po ay unworthy, tayo po ay nangangailangan ng reconciliation sa Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi, pananampalataya, pagkilala sa ating Panginoon. Pero nangyari yan dahil nga sa dakilang pag-ibig ng Ama, sinugo niya ang Panginoong Jesucristo at sa sino mang sa kanya ng palataya, sila ay naligtas. Sila ay inibig at patuloy na iniibig na ng ating Panginoon. Kaya sa harapan ng Diyos, sa panahong ito, if you are a believer of the Lord, you are God's beloved. Next to Jesus Christ, who is the beloved Son of God. Di ba? Yan ang sabi ng Ama. Nung ibautismo ni John the Baptist, si Jesus Christ, may nagsalitang tinig ang Ama at ang sabi niya, "This is my Son, whom I love, my beloved Son, my one and only Son." So, dahil tayo po ay inibig ni Kristo, iniibig na din tayo ng ating Ama. At sa kabila ng kalagayan nating napakaganda na yan na iniibig tayo ng Diyos, tayo ay sinabi dyan sa ating passage na mga foreigners lang sa mundong ito, mga aliens, mga travelers lang. Ibig sabihin, in this life, tayo ay temporary lang at meron tayong tunay na tahanan o citizenship, and that is heaven. Ang kaharian ng ating Panginoon beyond the blues. So tayo, sinabi po dyan na bilang mga beloved children of God, pilgrims lang, manlalakbay lang in this life. Ang sabi po ni Apostle Peter, abstain from sinful desires. Tayo daw po ay umiwas sa mga makasalanang pagnanasa, pita ng laman, kaisipan, gawain, activities na nagmumula somehow from the outset and most of all, inside of us. So ang kasalanan o tukso, mga kapatid, na ating pinaglalabanan from time to time ay kadalasan galing sa labas, outside influences. Pero ang tunay na kalaban natin, mga kapatid, ay sa loob, yung ating mga sarili. I'm sure, kilala nating lahat ang ating mga sarili. Alam natin ang ating mga pangalan. Pwede ba tayong gumawa ng recitation ngayon? Meron tayong pwede bang i-recite? Okay, can you follow me? Are you willing? Okay. It goes like this. Ang tunay na kalaban ko. Come on. Ikaw. State your name. Vic Gueco. Parang hindi nyo na masabi, ano? Okay, isa pa. Sabihin natin, ready? 1, 2, and 3. State your name, ha? Okay, ang tunay na kalaban ko. Hindi ang sanlibutan. Kundi ikaw. State your name. Okay. Masunuri kayo. Hindi pangalan nyo sinabi nyo, state your name ang sinabi nyo, ha? Okay. Di ba? Sa totoo lang, ang tunay nating kalaban, sarili natin. Bakit? Di ba, kapag meron tayong narinig sa iba, may ginawa sa ating hindi maganda ang iba, di ba, most likely makakaramdam tayo ng temptation na magalit, magsalita ng masama, mag-isip ng masama, may gawing hindi maganda. So, may spiritual warfare. And the real enemy is not them, is not those situation, influences, na sa ating paligid, naririnig, nakikita natin, kundi within us. Kung paano mo yon i-address, i-handle, are you with me? Kung paano ka mag-re-respond accordingly
sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, di ba, within us, may spiritual warfare. And to tell you, mga kapatid, ang sabi sa ating passage, abstain from sinful desire which wage war against your soul. Sabi po dyan, live such good lives among the pagans. May struggle tayo. From outside, from within, anong dapat natin gawin? Sabi dyan, live good lives. Ano ba yung good lives? Paano ba mamuhay ng maayos, mabuti? Especially in the midst of trials, temptation. Pag meron tayong spiritual warfare, from the outset, from the outside, especially from within, good lives. I would like to quote Galatians 5:22-23. Ang sabi po doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. For us to be able to live good lives, people of God should and will manifest this fruit of the Spirit. Believers has the Spirit of God within. And ito yung magbibigay o nagbibigay ng kakayanan sa atin, hindi lang maisip, kundi magawa, ang mabuti. Ang maging maibigin, ang maging masaya, may kagalakan, ang maging payapa, maging mapagtiis, maging mabait, mabuti, tapat, banayad, at may pagpipigil sa sarili. In the face of trials, troubles, difficulties, temptation, from the outside, especially from within us, against our very own soul and self, na may sinful nature, ito po yung paraan para tayo ay makapamuhay ng mabuti in the face of trials and temptation. Ang katawan nating ito, mga kapatid, yung mata natin, gusto niya na tumingin ng hindi maganda. Isip natin, pwedeng sa ayaw mo at sa gusto. Sadya mo man o hindi, pwedeng may maglaro dyan. At may meron tayong ma-entertain na mga negative thoughts, lustful thoughts, sinful thoughts. Kamay natin, labi natin, kamay natin, di po ba? Pwedeng magamit. Even ang ating mga paa, pwedeng dalhin tayo kung mag-aayon tayo sa hindi natin dapat puntahan mga lugar, sitwasyon, mga tao. Puso, damdamin, kaisipan. Maging yung tenga nga natin may tendency. May struggle tayo dyan minsan, di ba? Dahil yung tenga natin minsan gustong-gusto, may gusto yan na magawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung makinig, makapakinig ng mga iba't ibang mga salita, kaganapan, kwento, istorya. Ang ilan ay chismis. Amen? Kaya struggle. We can have struggle sa ating katawan na to. Bawat bahagi na pwedeng magbulid sa atin sa pagkakasala. And we fight it out. Amen? Kaya yung fruit of the Spirit ay napaka-importante para in this life, temporary life, na ang kasama natin ay karamihan ay pagan, unbelieving, lost, walang pananampalatay at relasyon sa Panginoon. Makapamuhay tayo ng mabuti. Are you with me? Manifestation, obedience, sa bunga ng Espiritu, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Sabi ng verse 12, if I may continue, to abstain from sinful desires, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. So, in this world, temporary lang tayo
At from time to time, ang kasama natin, kadalasan, mas marami, unbeliever. Amen po ba? Pagano, hindi mananampalatayang kagaya natin. And sila, possibly, may masasabi sa atin. Pero kung tayo mamumuhay ng maayos, ang sabi diyan, makikita nila ang mabuti sa atin at makakaya nilang luwalhatiin ng Diyos kapag sila ay dinatnan ng Ebanghelyo, bahaginan ng iba o bahaginan natin, mabahaginan ng Iglesia ng Panginoon, katukin ng Diyos para manampalataya, they may be able to glorify God. Or, sa muling pagbabalik ni Kristo, bilang naging mananampalataya na, from being unbeliever, naging believer, at sa pagbabalik ni Lord, maluluwalhati nila ang Panginoon. As I've said last Sunday, sa muling pagbabalik ni Kristo, only the believers could be able to glorify God. The unbelieving will be in terror, mahihiya sa Diyos, tatalikod, hindi magagawang makaharap at magpakita. Di ba minsan tayo pag nagkasala sa isang tao, parang may tendency tayo na parang umiwas, parang hindi tayo makatingin, hindi tayo makaharap. Di ba? Pag di tayo makabayad ng utang, sabihin mo, wala ako ha, pag dumating si Mare, si Pare. Parang, di po ba, may tendency ang tao, lalo na pag nagkasala, lalo na makasalanan, na hindi makaharap sa Diyos, sa Kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. But people of God will glorify God. Kaya, if we yield to sinful appetites, we will start to live like the unsaved and will become ineffective witness. Kaya kung tayo po bilang mananampalataya, sa paalalang ito ni Apostol Pedro, kung tayo po ay matatangay sa pita ng ating mga laman, sa ating mga sariling kagustuhan at hindi nakalooban ng Panginoon. Diyan magsisimula na tayo po ay magkaroon isang buhay na hindi naiiba sa mga unsaved, sa mga lost, sa mga unbelievers. At yun ang magiging dahilan para hindi tayo maging effective na lingkod, servant, witness ng ating Panginoon sa iba. Kaya it's so important na mag-yield tayo sa leading ng Holy Spirit sa ating mga buhay, that in the light of God's Word, tayo po ay makapamuhay ng mabuti sa harapan ng mga tao. Ang pangalawa po na excellent na motive para sa submission to authority na atin pong pinag-uusapan, tinuturo ni Apostol Pedro sa kanyang mga readers, sa kanyang mga listeners, para ang buhay nila ay maging dedicated, devoted, obedient sa Panginoon is by the sake of God, for the sake of God, for God's advantage. Sabi ng verse 13 to 17 sa English, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right, for it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Ito po ang pangalawa na napakagandang motibo para magawa nating magpasakop sa otoridad, sa may kapangyarihan sa ating buhay over us, aside from God, ang mga pamunuan. Ipasakop daw natin for the sake of the Lord ang ating mga sarili, saan? To every human authority. Binanggit po dito, emperor. Sa ating panahon, ang counterpart ng emperor ay kung hindi
presidente, prime minister ng isang bansa. At yung nasa ilalim ng isang emperor ay tinawag sa ating passage na kanyang itinalaga o sinugo ay tinawag ni Peter na emperor, na governors, tagapamahala, from the word govern, governors, tagapamahala. So sa ating bansa, sa ating panahon, may presidente, tapos sa ilalim niya, meron siyang itinalaga o mga nakatalagang mga tagapamahala, tagapanguna, mga high-ranking officials din yan, next to the president. And sabi ng ating passage, sila ay itinalaga niya, sinugo niya, para ano? Para parusahan ang mga gumagawa ng masama, para i-commend ang mga gumagawa ng mabuti. So kaya sa ating panahon ngayon, di po ba, ayan, ang ginawa ng ating presidente, ng ating emperor, ng ating hari, ay imbestigahan yung mga salarin sa flood control projects. Inutusan niya ang kanyang mga itinalaga na mga governors niya, tagapamahala niya na alamin saan napunta ang pera, sino ang mga kumuha, sino ang nagkasala, sino ang gumawa ng mabuti, sino ang gumawa ng masama, parusahan ang mga gumawa ng masama. Yes, ilan sa mga itinalaga ng ating presidente ay somewhat, ayon sa balita, pero under investigation, seems may kinalaman, guilty. At ang sabi ng ating Emperor BBM, panagutin. At yung walang ginawang masama, i-commend, purihin, i-reward, i-praise. Ayan. Those guilty, mga kapatid, we think guilty, nagkasala, ay mga itinalaga ng ating presidente. May katungkulan. So ano bang dapat nating gawin? Ang sabi ng ating passage, sila ay dapat pa rin nating irespeto. Kaya kung may plano, kung meron sa atin dito, may planong pumunta ng Luneta o EDSA Shrine mamaya dahil magtitipon po doon yung mga against sa corruption, pwedeng wag mo nang gawin. Amen? Because in that way, mga kapatid, diyan nangyayari sa mga ganyang pagtitipon, rally. Hindi naman lahat, hindi naman palagi, yung maging critical, maging judgmental sa mga opisyal ng gobyerno kasi nga, di ba, sila ay pinaghihinalaan kahit pa napatunayang guilty, diyan po nangyayari yung pagkakasala ng pagiging critical, judgmental, disrespectful, at even if hindi pa tapos ang investigasyon, condemned ka na, convicted ka na. Pero hindi na marapat ito sa atin. Hindi po ako in favor or against kanino mang politiko. For the sake of our exegesis, mga kapatid, ang sabi dito, submit yourself for the Lord's sake to every human authority, whether to emperor as the supreme authority, to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. So, aside from those people na nangyayari ngayon, nasa kontrobersya, may mga tao din sa ating buhay at times, meron pong ginawang masama sa iba o sa atin, pero ang sabi dito, kalooban ng Diyos, na patuloy tayong gumawa ng mabuti sa kanila. So those people that are guilty, may ginawang masama sa iba, sa atin, kanino man, gawa natin ng mabuti. Irespeto, ipag-pray, sundin ang kanilang mabuti namang mga implementasyon ayon sa batas, whether we like them or not. And to those people na talagang direkta, may ginawa sa ating hindi maganda, may sinabi sa ating hindi maganda,
Ang sabi po dito, gawan daw ng mabuti, kalooban ng Diyos, nagawan pa rin siya ng mabuti, dahil sa pamagitan ng paggawa ng mabuti sa kanila, you should silence the ignorant talk of foolish people. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Kapag may ginawa sa hindi maganda isang tao, gantihan mo ng mabuti. Hindi lang batuhin mo ng tinapay yung masamang ginawa sa iyo, iharap mo pa yung kabila mong pisngi kung sinampal ka sa kabila, kundi kapag ginantihan mo ng mabuti ang masama, para mong nilalagyan ng baga sa ulo ang tao. Ito po ang ibig sabihin dito sa may passage na to, for it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. So dito nila makikita ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, na sa kabila ng nangyari sa buhay mo, masamang ginawa sa iyo, sinabi sa iyo, and yet, ang response mo ay mabuti, kalooban ng Diyos. So yung mga tao na nag-a-accuse sa iyo, yung mga tao na sa iyo ay nagpaparatang, humahatol, humuhusga, ay masa-silence. Mapapatunayan nilang anak ka ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, na tunay ang iyong Diyos, na hindi ka gumaganti, na ikaw ay hindi mapagtanim, na ikaw ay nasa katuwiran, na ikaw ay matuwid, na hindi ka lang nagsasabi ng totoo, kundi ang ginagawa mo ay tama, kalooban ng ating Panginoon. If we continue doing good, even if those people around us, our public officials, ay nagiging masama sa atin, unkind, harsh, malupit, o kaya ay sakim, o kaya ay hindi ibinigay ang ating karapatan, hindi ginalang ang ating karapatan. God said, it is God's will to do good things. Pa rin naman. Live as free people, sabi po dyan, mamuhay kayo bilang malaya kay Kristo, but do not use your freedom as a cover-up for evil. So tayo po mga kapatid, makilala natin ating Panginoon, tayo po ay naging malaya. Una na, sa kasalanan. Hindi na tayo papananagutin ng Diyos sa ating mga kasalanan, time comes. In the judgment seat of God, ang ating kasalanan ay bayad na. Binayaran ni Kristo ng kanyang banal na dugo, ng kanyang sakripisyo, at hindi na tayo kayang ibulid ng ating mga nagawang kasalanan sa impyerno. Can you say amen to that? Wala nang pangil ang kasalanan sa ating mga espiritu at kaluluwa. And kung magkasala man tayo in this life bilang mga Kristiyano, it is but just consequences ng ating pagkakamali, ang ating possible na mararanasan. Suffering, discipline from the Lord, pero yung mabulid tayo sa impyerno because of our sin, pagbayaran natin ating mga kasalanan because we are sinner, ay hindi na po yun possible. Malaya na po tayo sa pangs ng kasalanan. Because of the Lord Jesus Christ's death on the cross, sacrifice on the cross. So, dito, mga kapatid, ay pinahayag ang isang benepisyong meron tayo nung tayo manampalataya kay Kristo, makakilala, at yan ay tayo ay naging malaya. Sabihin mo ngayon katabi mo, malaya ka na. Naku, asawa yata yun na pagsabihan na. Naku. Wag ma-misinterpret yun, ha? What I mean is, malaya na tayo sa kasalanang nagbubulit sa impyerno, first and foremost. Pangalawa, tayo naman ang palataya kay Kristo, tayo po'y nagkaroon ng kalayaan, makasamba sa Diyos boldly, directly. Remember, nung mamatay si Kristo sa krus, naghahak yung telon. Dati, dadang ka muna sa high priest. Hindi ka pwedeng makapasok doon sa dakong kabanal-banalan, makalapit sa Diyos para mag-offer ng sacrifices mo, sumamba, manalangin, humiling. Kailangan may mag-mediate muna sa iyo. But because of the death of the Lord Jesus Christ, worshiper, hanggang sa kapanahonang ito, since then,
ay nakakalapit na sa Ama directly, sa Diyos. Kaya nga hindi na kailangan ng human priest na tagapamagitan. Because when Jesus died, ang mga anak ng Diyos, mananampalataya niya, ay ipinahayag niyang mga priests of God. Sabi mo sa katabi mo, pari ka din. Tayo yung mga naging pari. Okay. Wag pare ha, hindi pare. Di ba? Pari. Meaning, tayo po ay, ginawa ng Diyos na mediator ng tao punta sa Diyos. Di ba? As we share the gospel, as we minister by the word of God, as we do the will of God in the lives of other people, di ba? Tayo nagiging kasangkapan ng Diyos para sila ay makakilala, manampalataya, at makasumpong sa Panginoon. Yan ay trabaho po ng priest. And meron tayong great high priest. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nandun sa trono niya sa langit at patuloy nagmi-ministeryo bilang high priest natin sa Ama na nag-intercede, nananalangin at nagsusupply ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Priest of God, people of God. So ang ating kalayaan, sabi diyan, ay hindi natin dapat gamitin para magkasala. Remember, ang sabi ng 1 Corinthians 10, everything is, you can do everything. You can do anything, but not everything is beneficial. You can do anything, but not everything is helpful o makakatulong. Totoo naman po yun di ba? Tayo po, lumaya tayo kay Kristo, personal, na tayo po ay lumaya sa mga batas, sa mga ceremonial laws. Kaya nga, hindi na po tayo nagsusunod ng kamanyang, hindi na po natin kailangan pang magtigis ng dugo, pumatay ng hayop, etc., etc. Malaya na po tayo doon. Tayo po ay lumaya sa relihiyon, sa paniniwalang relihiyon, nakapagliligtas. Tayo po ay nakasumpong ng tunay na kalayaan nung manampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi po dito ni Peter, do not use your freedom as a cover-up for evil. So, pwede tayong kumain ng kung ano gusto nating kainin, ng dinuguan, o mga hilaw, o mga pagkaing pinagbabawal noon sa Biblia. Permissible. Everything is permissible, but not all is beneficial and helpful. Kasi sa paggawa natin ng ating freedom, kalayaan, gawin, sabihin, kainin, ang gusto natin, pwedeng may hindi naman maging komportable, pwedeng may matisod, pwedeng may huminang pananampalataya at hindi na magawang makinig sa'yo, maniwala sa ating testimony, sa ating isi-share, sa ating presentation ng gospel, sa ating pag-advertise ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi dito, do not use your freedom as a cover for evil. Live as good slave. Live as God's slave. Mamuhay kayo na parang mga alipin ni Kristo. Alipin ni Kristo. Show proper respect to everyone. Ayan po, eto na. Show proper respect to everyone. Ibig sabihin, bata, matanda, lalaki, babae, may katungkulan man o wala, crooked man siya o hindi, honest man siya o hindi, mabait man siya sa'yo o hindi, malupit man siya o hindi, sa'yo o sa iba. Ang sabi po dyan, show proper respect to everyone. Maging respectful pa rin. Gawin pa rin natin ang kalooban ng Diyos. Magpakita pa rin ng mabuti. Di ba mga kapatid? Marami po in the Bible, may nilabag na batas talaga. Ng gobyerno, ng employer, ng hari, ng emperor. Pero hindi sila nagkasala. Hindi sila nagkasala sa Diyos dahil hindi sila naging critical doon sa king. Di ba? Si Daniel, di ba? Hindi sumunod sa mga ipinag-uutos na kainin niya.
hindi sumunod sa ordinansa, utos ng hari na sumamba doon sa rebulto. Pero hindi siya nagkasala sa Diyos. Bagamat sumuwi siya sa batas. Gumawa kasi siya ng mabuti at kalooban ng Diyos. And in doing God's will, ginawa niya yon in a proper way, with respect. Kasi hindi niya naman kinriticize yung, okay, hindi naman niya sinabing, wala kang kwenta, okay. Rebulto mo, pasasambahin mo ako. Hindi pwede. Di ba? Hindi siya naging disrespectful, hindi siya nagsalita ng masama, hindi siya naging critical, hindi siya naging judgmental, pero sumuwi siya sa batas. Amen? So sa ating panahon, it's the same. There are people, mga kapatid, hindi natin gusto kasi may ginawang masama, may corruption, pero pwede naman natin siyang patuloy pa rin na irespeto. As God said, patuloy na kilalanin bilang inilagay ng Diyos na tagapanguna para sa atin. Show proper respect to everyone. Another thing, sabi ni Peter, love the family of the believers. Mahalin mo ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang kapatiran. Tanungin mo yung katabi mo, love mo ako. Yan. Love mo ako? Diba? Yung pong sabi dyan, love the family of the believers. Ibig sabihin, kahit may isang araw, marinig ka hindi maganda sa kanya, may makita ka hindi maganda, lalo na kung patungkol sa'yo, di naman totoo, tapos may ginawa sa'yo, may sinabi sa'yo, nagkulang sa'yo, nagkasala sa'yo, yung katabi mo, ang kapatiran, ano ba? Ayawan na? Sa ulian na ng kandila? Mag-iiwasan ba tayo? Gaganti ka ba? Magiging critical ka na ba? Magiging judgmental ka na ba? Mamumuhi ka ba? Magagalit ka ba? Ang sabi po dyan, show proper respect to everyone, love the family of God. Kaya nga yung pag-alis sa church, tabu po yan. That's evil. Because of sa narinig, dahil sa nakita, dahil sa naranasan, dahil hindi napagbigyan, dahil may hindi nagustuhan, dahil merong nagkamali. Ayoko na, sabi ng iba. Pero ang sabi po dito, love the family of believers. Sabi mo sa katabi mo, I love you in the name of the Lord. Dagdagan natin kasi baka magkaroon ng mali siya. Amen? Dapat yung pagmamahal na yan, may pag-unawa, may pagpapatawad na kalakip, merong pasensya, merong, di ba, kabanayaran. Di ba? Sa mga panahon lalo na merong struggle, merong hardship, merong pinapahintulot ang Diyos na hindi magandang pangyayari in our relationship, in the lives of our brothers and sisters, and most of all, kapag ka may pagkukulang na nagagawa sa atin, mahalin, patawarin, unawain, pagtiisan. Sabi sa katabi mo, pagtitiisan kita. Pero pagtiisan mo din ako. Igagalang kita, igalang mo rin ako. Mahal kita, dapat mahalin. Di po ba? Yun po ang sabi dito. That word love ay nakapalo po dyan ng napakarami pong mga mabubuting gawa na dapat po nating masabi, maisip, maipahayag, maibigay, mai-extend sa ating mga kapwa mananampalataya kay Kristo. In the first place, love siya ni Lord. Kaya dapat love din natin siya. Amen? Just like babies, bakit mahalaga sa ating mga anak? Kasi unang nagpahalaga sa ating mga anak, si Lord. Amen? Remember, pinagpapala ni Kristo ang mga bata. Sanggol, maliliit, walang muwang, o nagkakaisip pa lang. Kinakarga niya yan, niyayakap, pinagpapala niya, pinagpe-pray niya. Mahalaga kay Lord ang bata, lalo naman ang adult, lalo na ang mananampalataya. Napakahalaga sa ating Kaya pahalagahan natin, mahalin natin ang bawat isa. Are you with me? Sabi dito, fear God. Natakot kayo sa Diyos.
honor the emperor. Honor. Matakot daw tayo sa Diyos, igalang natin, magpasakop tayo sa king, sa president, sa mga tagapamahala. Irespeto sila. So when we do something in the will of God and as servants of God, then we are doing it for the sake or for the advantage of the Lord. Ang pangatlo po na excellent motive for submission to authorities sa ating buhay para magkaroon po tayo ng patuloy at higit pa na dedicated, devoted, obedient life, Christian life is for the sake of the Christians, for the sake of your own self, for our own sake. We need to submit. We are supposed to submit to the authority, to the authorities, for our own sake, for the believer's sake. We are believers. We are Christians. It is for our advantage, for our own sake, that we need to submit to the authority. Sabi po dyan, sa verse 18 to 25, Slaves, in reverent fear of God, submit yourself to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. May mga bago pong mananampalataya sa panahon po ni Apostle Peter na nagkamali ng akala. Akala nila na yamang sila'y nakakilala na kay Kristo, sila ay na-convert na sa pananampalataya kay Kristo, naging mga tunay silang mananampalataya. Akala nila kasama sa kanilang freedom in Christ, yung kanila pong personal and political freedom. Kaya yan ang nag-create ng malaking kaguluhan sa kalipunan ng mga mananampalataya during that time. Kaya nga si Apostle Peter, maraming pinahayag, even Apostle Paul, patungkol po sa kalayaan kay Kristo ng mga mananampalataya. At sila po ay sinabihan ng Apostle Peter na maging slaves of God. Sa kanila pong panahon kasi marami pang mga slaves. Sa ating panahon, wala na pong slaves. Sa ating panahon, ang meron ay employees, mga manggagawa, mga trabahante, trabahador, empleyado. At ang mga modern slaves, employees, gaya ng mga empleyado sa panahon ni Apostle Peter, ay dapat na maging submissive sa kanilang mga employers. Ang lahat ng mga employee magsabi ng amen. Ayan, marami sa atin employee. Ako, I was an employee for 15 years in my company. And naging tagapamahala din. Nung mag-retire ako, naging employer din ako kasi nakapag-put up din ako ng maliit lang na negosyo. So, ang sabi dito, ang mga mananampalataya, slaves o employees sa ating panahon ay dapat na maging submissive sa kanilang mga superiors, sa kanilang mga managers, sa kanilang mga employers, kahit na sila ay hindi natin kursunada, kahit hindi sila mabait sa atin, kahit na hindi tayo pinopromote, kahit hindi tayo binabati, pinapansin, kahit na sila ay hindi nagbibigay ng incentives, mga increase, etc. So ang dapat natin gawin, maging honest pa rin sa kanila,
magtrabaho pa rin ng maayos, huwag tayo magsi-sit down strike, huwag nating babawasan ang ating productivity, huwag natin silang i-criticize, hahatulan, huwag natin silang gagawa ng masama, sasalitahan hindi maganda. Ang sabi po ni Peter, patuloy po na maging tapat ang mga slaves o employees sa kanilang mga employer. Submissive, mabait, mabuti, tapat, hindi ka magbabago. Most of all, hindi ka magte-take advantage sa employer mo. Hindi mo sila nanakawan ng oras, ng mga anumang bagay, kahit ba isang goma lang yan o pin lang yan, hindi ka mag-uuwi, kahit isang page lang, ise-xerox mo yung song natin, o kaya yung questionnaire mo sa school, o kaya dokumento mo para isasabit mo sa essay, ise-xerox mo sa Xerox machine nila nang walang paalam. That is stealing. That is being unfaithful sa ating employer, ganun din naman sa ating Panginoon. Remember, ang sabi ng Scripture, paglingkuran daw natin ang ating mga amo, ang ating mga bossing, ang ating mga superiors, gaya ng ating pagpapasakop o paglilingkod sa Diyos. Ituring daw natin na tayo ay nagtatrabaho hindi sa tao, kundi para sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi ni Peter, we must work honestly. We must be patient and forgiving to those people superior sa atin. Kahit na tayo yung superior, subordinate natin sila, we must be patient and honest and forgiving. Especially to those people that do us wrong. Di ba? Kung ikaw ay empleyado, pwedeng magkulang sa'yo, hindi lang naman yung employer mo eh. Yung mga kasamahan mo dyan. Pwede kang siraan, pwede kang laitin, pwede kang insultuhin ng kapantay mo lang naman. Baka nga subordinate mo pa siya eh. Pwedeng hindi yung boss mo ang gumawa sa'yo noon. Maaring merong gagawin sa atin ang mga tao around us. Some are superiors natin, some are subordinates natin, some are close to us, some are known to us, some are hindi natin na-expect, may gagawin, sasabihin sa ating hindi maganda, pero Peter said, magtrabaho ka pa rin ng maayos, gawin mo ang part mo, responsibility mo, maging honest ka, maging patient ka, and most of all, be forgiving kapag kami nagkulang sa'yo. Maging mapagpatawad. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo ko kung nagkasala ako sa'yo. Amen? At papatawarin din kita pag nagkasala ka sa akin. So it takes a spirit-filled Christian to submit and let God fight your battle than to fight back and demand for rights. Ito ang maganda, mga kapatid. Kapag may struggle ka, may burden ka, ikaw ay naiirita, ikaw ay nasasaktan, ikaw ay may pinagdadaan ng hindi maganda, may naisip kang hindi maganda, meron kang parang gustong i-insist na karapatan, gusto mong mag-demand ng kung ano ang nararapat sa iyo, karapatan mo, kung anong dapat gawin sa iyo, sabihin sa iyo, itrato sa iyo. It takes a spirit-filled Christian to submit and let God fight your battle. Kaya minsan, maganda yung manahimik kahit na kung ano-ano naririnig mo. It's so important that we can control ourselves in the face of sufferings, difficulties, testing, trials, persecution. Amen po ba? Ito ang dapat nating mapatunayan na may Diyos tayo. Nakakaalam ng lahat ng bagay. May kakayanang tumulong sa iyo more than yourself. In fact, ang ganda nga na i-commit natin sa Kanya ang ating mga situations. Amen? To let God do His thing para sa atin. Di ba? Remember, God said, vengeance is mine, says the Lord. Kaya kung gusto mo, ipagtanggol ka ng Diyos, paboran ka ng Diyos, tulungan ka ng Diyos, ayudahan ka ng Diyos, huwag mong pangunahan ng Diyos. Amen? Huwag tayong mag-fight back, huwag tayong maging demanding, huwag tayong maging disobedient, huwag tayong magkasala, mag-compromise. Amen? Let God fight your battle. Amen? May Diyos tayong nakikinig, may kakayang tumulong, makapangyarihan, mahimala, walang imposible sa Kanya, gawin kahit yung mga pinakamahirap, pinaka-imposibleng bagay. As long as we depend on Him,
we trust Him, and we place our hope in Him, God will bless you. Say amen. Kaya sa pag tayo yung naging masyadong assertive, pag tayo naging maigsi pasensya natin, tayo'y may sinabi, nag-resort tayo sa hindi pagpapasakop, sa kalooban ng Espiritu Santo, parang madadagdagan lang ang ating mga problema. Amen? Sa halip masolusyonan, halip umunti, mawala ang problema, lalo siyang dadami. Are you with me? So let God fight our battle. God's people should serve through suffering, and this leads to glory. Example ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Naparito siya para maglingkod. Wala siyang kasalanan, sinless. And yet, the Lord Jesus Christ suffered. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Si Lord nga wala namang nakumit na kasalanan kahit katiting, kahit isa. Nag-suffer. Ininsulto, inalimura, sinaktan, hindi kinilala, dinisrespect, ginawa ng masama. Sa kabila ng kagustuhang maglingkod lang, magligtas lang, magpala lang, kaya siya naparito. And yet, the Lord suffered. Kaya, tayo po mga kapatid ay sana laging maalala si Kristo in His suffering pag meron tayong suffering. Okay, sabi ng ating passage, may pagmamalaki mo ba na ikaw ay nag-endure sa isang suffering na bunga ng iyong pagkakasala? Di ba? When we commit sin, we suffer the consequence. Hindi tayo nagiging payapa, hindi tayo nagiging maigsi pasensya, marami tayong hindi magagawa. Maraming mawawala kapag tayo nagkasala sa ating Panginoon. And the good thing that we can do when we sin is to endure the discipline, the punishment, the suffering na kaakibat ng ating pagkakasala. That's good. Endure suffering as a result of our sin. Pero hindi mo yun may pagmamalaki. Ako naging mapagtiis sa aking pinagdadaanan. Nabunga ng aking pagkakasalang ganito. May pagmamalaki mo ba? Of course not. Ang may pagmamalaki natin ay yung nag-endure tayo, naging patient tayo, naging submissive tayo sa Diyos, sa tao o kanino man, nagawa pa rin natin ang mabuting kalooban ng Diyos kahit wala tayong ginawang masama. Are you with me? Gaya ni Lord, walang ginawang masama kahit isa. Nag-suffer pa rin, but He endured it. That's our example. Amen? Kahit wala tayong nagawang kasalanan, and yet nagsasuffer tayo, na-accuse tayo ay minamasama, tayo pinipersecute, tayo ay binabaliwala, hindi pinapahalagahan, endure it. Yan ang ating may pagmamalaki sa ating Panginoon. Diyan tayo i-commend ng Panginoon. Instead of enduring because we have sinned, hindi siya commendable. Na pagtitiis, pagtsatsaga, pagtitimpi. Ang commendable is that wala ka namang ginawang masama, naglilingkod ka lang naman, mabuti lang naman ang sinabi mo, wala ka namang pagkukulang sa Kanya, pero ginawang ka ng masama, sinasabihan ka ng di maganda, and you endure it, that is commendable to God. So, our acrostic topic for today, tanda pa ba natin? STA. Submission to authority. Ang atin pong acrostic points, na-share ko na po ito sa inyo last time, LAGACA, nang ibig sabihin, yung mga excellent, wonderful, and great motives for submission to authority, for the sake of the Lord, for the sake of God, for the sake of our own self. Christians, for the sake of the believers. Lord's advantage, God's advantage, Christians' advantage.
So I propose, number 1, let us witness to the people around us with an honest life. Patuloy tayong maging saksi ni Kristo sa buhay ng iba, especially to the unbelieving. Sa Sunday po, meron po tayong gagawing witnessing sa mga tao dito po sa paligid natin before service. Shishare natin sila, mag-witness tayo para kay Kristo. Encourage natin sila, invite natin sila to join us in our worship to God para makakilala sila sa ating Panginoon. Makasunod sila sa kalooban ng ating Panginoon. To those people around us, nang may mabuting layunin, may mabuting puso, may honest life, may matuwid na pamumuhay. Patuloy pagsunod sa kalooban ng Diyos. Number 2, submit to the authority because we are submitted to Christ. Tayo po, mga kapatid, ay inibig ng Panginoon, bagamat hindi kaibig-ibig. Kaya tayo mahal ng Ama because of the love of the Lord Jesus Christ sa atin. Dahil sa ating pananampalataya. And kung tayo, mga kapatid, ay submissive kay Christ, hindi po mahirap na maging submissive din sa authorities. Amen? Kung mahirap, diyan natin dapat gawin kung ano yung mahirap na to. Ang magpasako pa rin sa mga taong hindi natin kurso natin, hindi natin gusto, hindi loving, hindi lovable, hindi respectable, pero superior natin sila. Pero sabi ng Panginoon, show respect to all people, lalo na sa authority. Sa emperador, sa hari, sa mga tagapamahala, tagapanguna, sa boss natin, sa ating parent, sa ating teachers, sa leader ng church, sa atin pong asawa, sa ating mga tito, tita, sa mga tao po na mga may influence, authority sa ating buhay. Submit. We must submit to them, to their authority, because we are submitted to Christ. If we are submitted to Christ, we are supposed to be submissive din sa iba, lalo na sa mga may authority over us. Number 3, let's live godly lives and submit in times of suffering so that we can be more like Jesus. Patuloy po tayong mamuhay ng matuwid na may katwiran, may kabanalan in this life. May submission to God, to the authorities, to those people that are superior to us, to respect everybody, everyone, to be loving, lalo na in times of suffering, we must be submissive para maging kagaya tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Remember, the Lord Jesus Christ ay naging submissive to the will of the Father. May time pa nga na sabi niya, maaari lang Ama, alisin niyo po sa akin ang sarong ito, yung paghihirap sa krus ng pero not my will, but your will be done. Nagpasakop ang ating Panginoon Jesucristo sa kalooban ng Diyos. Sinless siya, and yet He suffered. Siya ay nakagawa ng mabuti in the midst of suffering na itinakda ng Ama sa kanyang buhay. At nung nararanasan na niya ang mga suffering, hindi siya nagkasala kahit katiting, kahit minsan, kahit isa lang. Hindi nagkasala ang ating Panginoon. And yet, siya po ay naging makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Remember, sa krus ng Kalbaryo, siya ang bumata ng ating kasalanan. Siya ang napako doon in our stead. Siya ang namatay, instead tayo ang mamatay. Yung kasalanan natin na-impute sa Kanya. Kaya si Kristo naging makasalanan para sa mga makasalanan, kagaya po natin. Kaya tayo po ay so important to live godly lives. Submit to God, to the authorities, even if we suffer, even if may suffering po tayo. Dahil yan ang paraan para tayo maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Let's rise up at tayo po ay magpuri, magpasalamat, magsumamo sa atin pong Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po sa inyo pong paalala sa aming ito from your word, na kami as your chosen ones, mga niligtas, bigyan ng pananampalataya, binigyan ng buhay na walang hanggan, ginawang mga anak po ninyo, servants po ninyo, ay patuloy po na maging alipin po ninyo hanggang wakas. Kami ay maging mabuti rin pong mga servants niyo, Panginoon, sa amin pong
mga tagapamuno, tagapanguna, sa leader ng aming bansa, sa mga may katungkulan sa gobyerno, sa mga superiors namin sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo, sa aming pamayanan, sa aming pamilya na may authority over us. Lord, thank you for this reminder niyo po sa amin. Thank you for your rebuke unto us. Thank you for the truth that you have revealed to us once again today. And salamat at pinaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita at katotohanan ito. Paalala niyo pong ito sa amin for us to be like you, submissive in the midst of suffering. Sa kabila ng kabutihan, pagiging tapat, pagiging banal, pagiging matuwid, nag-suffer, nag-endure, at patuloy nagginawa ang kalooban ng Ama. Panginoon, humihiling po kami sa inyo ng kalakasan, karunungan, katagumpayan in this area. Sapagkat kung kami lang po masusunod, we are prone to retaliate. We are prone to say negative words. We are so prone hindi lamang mag-isip ng masama, kundi gumawa ng masama, Panginoon. Maraming pagkakataon, ang nais naming masunod at magawa ay ang gusto namin, hindi ng kalooban po ninyo. But we thank you, Lord, sa mga panahong na i-commit namin sa inyo ang aming pong mga battles. Sa iyo kami nakapaglagak. At nawa patuloy po na sa inyo kami makapaglagak ng aming tiwala, pag-asa, ng resources, ng provision, ng enabling ng victories in this life. O God, kayo ang bukal ng lahat ng mabuting bagay, kaya sa inyo po na pinagkakatiw ay mga sarili, ang aming mga buhay, ang aming mga dalahin, pasanin, ang aming po mga alalahanin, ay mga takot, ang aming mga kaaway, lalo ng kaaway ng aming mga kaluluwa, the devil who prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. And it is us, your people, O Lord, ang nais po niyang mailayo sa inyo, maibulit sa pagkakasala, at matempt at mapasama ang buhay at kalalagayan before you, mapahiwalay sa inyong banal na presensya in our great and awesome, intimate fellowship, relationship with you, O God, because of sin. Ama, continue, Father, to empower us, to transform us, to grant us enabling and wisdom from your word, especially in the power of your Spirit to fill us even more so that we would become continually and more submissively sa inyo po. Even so, sa mga nakatataas sa amin, sa mga authority around us, Panginoon. O God, grant us, Lord, power, wisdom, resources, enabling, and victory to be submissive to the authorities. Lord, not our will, but your will be done. Lahat ng ito, Panginoon, sinasamo namin ng may pananampalataya sa iyo, ng may pagsisisi din po, sapagkat umaamin kami, nakasuway kami sa inyo. Meron po kaming hindi na igalang na authority over us, over our lives. Hindi namin kayo nag-glorify, na-disgrace namin ang inyong pangalan. Forgive us, Lord. And we pray, bless us even more, empower us even more, grant us enabling even more, so that hindi lang namin malaman ang inyong maalala ang inyong kalooban na salita at kautusan, kundi higit sa lahat, masunod ang inyong pong kautosang ito. For us to be submissive to God and to those authorities around us. All for your glory, our most high God. In the name of your Son, Jesus Christ, this is our corporate prayer. And we say, Amen, 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 and Amen.